Welcome sa Kwentong Buhay G. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kababalaghan, at kakaibang karanasan mula sa totoong buhay. Mula sa mga nakakatindig balahibong hiwaga hanggang sa mga di malilimutang karanasan, hatid namin ang mga kwentong siguradong magpapaisip at magpapatayo ng balahibo mo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento. Handa ka na bang tuklasin ang mga lihim ng buhay? Tara na! Ang kapatiran ng itim na anino sa San Lazaro. Sa isang liblib na bayan sa kabundukan ng Luzon, matagal nang usap-usapan ang isang pangkat na tinatawag na ang kapatiran ng itim na anino. Hindi sila nagsasalita, hindi nagpapakilala, at palaging nakasuot ng itim na balabal na may takip ang mukha. Lumilitaw lamang sila tuwing kabilugan ng buwan, naglalakad ng tahimik sa lansangan ng bayan patungo sa isang lumang simbahan, ang simbahan ng San Lazaro, isang abandonadong bahay dalangin na matagal nang sinasabing may sumpa. Ayon sa matatanda, ang simbahan ng San Lazaro ay dating lugar ng pagpapagaling noong panahon ng mga Kastila. Dito dinadala ang mga may sakit na hindi na kayang gamutin, lalo na ang mga may ketong. Ngunit isang araw, naglaho ang lahat ng pasyente, pati na rin ang mga paring nag-aalaga sa kanila. Mula noon, walang sinuman ang nangahas na tumuntong sa loob, maliban sa kapatiran. Isang binatang mamamahayag, si Daniel Vera, ang nabighani sa misteryong bumabalot sa grupo. Matagal na niyang sinusubaybayan ang kanilang kilos, ngunit walang makapagpaliwanag kung sino sila o bakit sila nandito. Kaya't isang gabi, nagpasya siyang sundan sila ng palihim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahan siyang sumunod sa mga anino, hanggang sa marating niya ang simbahan ng San Lazaro. Sa kanyang pagdungaw sa sirang bintana, nakita niyang ang kapatiran ay nakapalibot sa isang antigong altar. Doon, may isang nilalang na hindi niya maipaliwanag ang anyo, tila isang rebulto, ngunit gumagalaw. Ang katawan nito ay bato, ngunit may mga matang isa-isang nagbubukas, animoy gising mula sa mahabang pagkakahimbing. Biglang napansin ni Daniel na tumahimik ang paligid. Nang lingunin niya ang mga kasapi ng kapatiran, nakita niyang nakaharap silang lahat sa kanya, walang salita, walang ingay, ngunit para bang alam nilang nandoon siya. Bago pa siya makatakbo, naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan, at unti-unti, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Huling nakita niya ang malamlam na liwanag ng buwan bago siya binalot ng dilim. Kinabukasan, may natagpo ang bagong kasapi ang kapatiran, nakaitim na balabal, may takip ang mukha, at hindi na muling nagsalita. Ano ang tunay na lihim ng simbahan ng San Lazaro? At sino nga ba ang sinasamba ng kapatiran ng itim na anino?